Yan. Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 801. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tumayo si Cedric mula sa kanyang upuan at sinabi sa iba, "Tara na at tingnan natin mismo." Tumayo ang grupo at umalis sa attic. "Young Master, nandito na tayo," pinamunuan ni Tomas ang grupo sa isa pang attic at bumulong kay Cedric. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Cedric nang sabihin niya, "Tara na." Pagkatapos, mabilis na pumasok si Cedric at ang grupo niya sa attic. Pero nang makapasok na sila, nagulat sila. Sa kanilang pagkamangha, nakita nilang komportableng nakaupo si Jeric sa sala, hindi tinatablan ng lason. Ito ay talagang isang shock. Ang taong slumber drink ay kilala na naging sanhi ng pagkawala ng malay maging ang Haring Maria. Ang isang patak ay maaaring magpatumba ng isang Martial King sa isang buong araw at gabi. At si Jeric ay nakainom ng 5 tasa ng kape, bawat isa ay nilalagyan ng isang patak ng slumber drink. Sa ganitong paraan, uminom si Jeric ng 5 patak ng slumber drink. Kahit ang isang piling Martial King ay hindi nakayanin ang gayong nakamamatay na lason. Ngunit naroon si Jeric, kalmadong nakaupo, humihigop ng kape, at kumakain ng merienda. Ang kape, syempre, ay dinala sa kanya pagkaalis ni Tomas, at habang ang 4 na babae ay hindi pa nakahain ng kape, sila ay nasasarapan sa mga prutas. Noong una ay naisip ni Cedric na hahatiin na lang niya ang mga babae sa kanyang mga lalaki at gagawa ng mabilis na paglabas, sarap sa kanyang pananakop. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Jeric ay ganap na maayos. Matapos ang unang pagkabigla, nagtaka si Cedric kung si Jeric ay may panlunas sa slumber drink, sa kanya, na ginagawang immune siya sa mga epekto nito. Isang matinding kislap ang lumitaw sa mga mata ni Cedric, napagtantong baka nagkamali siya ng kalkula. Noon pa lang, habang nagbubuga ng ubas si Jeric sa kanyang bibig, napansin niya sina Cedric, Wyatt, at ang iba pa, na nakangiti sa kanila. "Oh, hindi ba't ito rin ang mga Young Masters na nagtangkang patayin ako sa kanyan kahapon at nauwi sa pagtakas?" sabi ni Jeric. Nang marinig ito, halos mag-init sa galit sina Cedric, Wyatt, at ang iba pang mga Young Masters. Ipinahiya lang sila ni Jeric sa publiko, na iniwan silang lubos na napahiya. Sa galit, tinuro ni Cedric si Jeric, "Binata, kahapon ay sinaktan mo ang aming mga tao sa 4 na pangunahing sekta, at ngayon ay lumakad ka sa aming mga kamay. Curious ako kung paano mo planong umalis sa Phoenix Sect ngayon." Ngumiti si Jeric kay Cedric, "So you're the Young Master of the Phoenix Sect. Nagtataka ka kung paano ako aalis. Well, let me tell you, I'll walk out on my own 2 feet." Malamig na ngumisi si Cedric, "Hey, natatakot ako ngayong araw na ito na baka hindi na sa iyo ang mga paa na iyon para utusan." Lumingon si Cedric sa mga presbyter at nag-utos, "Mga presbyter, ibagsak si Jeric." Ang mga presbyter, hindi kasing galing ng Marty A-list Kings ngunit lahat ng mga elite na Grandmaster, ay agad na tumugon ng sabay-sabay, "Oo, Young Master." Sa kabilang banda, si Cedric at ang iba pang mga Young Master ay baguhan lamang ng Grandmaster. Sa kanilang pananaw, ang pinagsamang lakas ng mga elite na Grandmaster na ito ay higit pa sa sapat upang mahawakan si Jeric. Biglang sumabog ang isang napakalaking at kahangahangang aura mula sa mga presbyter na ito, na naghudyat ng panloob na mana ng mga Grandmaster, na para bang isang bagyong tumatakbo ng ligaw. Ang mismong hangin sa kanilang paligid ay tila nanginginig sa kanilang kapangyarihan. Sa loob ng sala, nagpakita ng pagkaalarma sina Christine, Yolanda, at Daphne, na walang alam sa martial arts. Kabanata 802. Sa sandaling iyon, ang 3 presbyter, na kasing bilis ng kidlat, ay sumugod kay Jeric. Ang kanilang panloob na mana ay sumabog, parang kulog, medyo nakakatakot. Agad na napuno ng matinding pagpatay ang buong lounge. Ilang sandali pa, isang nakakabinging ingay ang lumabas mula sa loob ng attic. Boom! 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 Ang nakakatakot na puwersa ay lumundag, nabasag ang mga bintana, na may mga shards na lumilipad kung saan-saan.
Sa gitna ng mga hiyawan, inalis ng nakakatakot na puwersa ang tatlong presbyter ng Phoenix Sect mula sa kanilang mga paa, pinalipad sila palabas ng attic na parang mga manikang basahan. Sa kakilakilabot na daloy ng hangin, tatlong presbyter ng Phoenix Gate ang lumipad palabas ng oak na parang tatlong piraso ng seda. Sila ay bumagsak lumapag sa labas, bawat isa ay umuubo ng dugo, at kaagad na nahimatay. Sa loob ng attic, si Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ay lubos na natulala, ang kanilang mga mukha ay mapatla na parang kumot. Tatlong elite Grandmaster level presbyter, na ipinadala at natalo ni Jerick nang walang kahirap-hirap. Gatlang M. At hindi lang natalo malubhang nasugatan at nawalan ng malay. Ang display na ito ay nag-iwan sa apat na young masters na ganap na natulala. Gulat na gulat silang napatingin kay Jerick, pero nakita nilang nakaupo pa rin ito, na parang hindi gumagalaw kahit isang pulgada mula sa kanyang pagkakaupo. Hindi man lang nila napansin kung paano siya kumilos, ngunit sa isang iglap, pinalipad ang mga presbyter. Ang mga kilos ni Jerick ay naiwan si Cedric at ang iba pang mga young masters na nasa sahig ang kanilang mga panga. Halos sigurado na sila ngayon na minamaliit na naman nila ang lakas ni Jerick. Puesto. Kung ang tatlong elite na presbyter na antas ng Grandmaster ay hindi makalaban sa kanya, kung gayon ang husay ni Jerick ay kailangang higit pa sa isang Marty A-list king. Isang antas na tiyak na hindi maabot ni Cedric at ng kanyang mga kapantay, na baguhan pa lamang ng Grandmaster. Napagtanto ito, ang unang naisip ni Cedric at ng kanyang grupo ay ang tumakbo para dito. Kung hindi sila nakatakas ngayon, tiyak na si Jerick na ang katapusan nila. Tulad ng mga isip na pareho ang iniisip, agad silang lumingon at, sa isang iglap, ang panloob na mana ng kanilang mga Grandmaster ay sumambulat. Pagkatapos ay tumakas sila sa pangunahing pintuan sa isang desperadong pagtakas. Pinagmamasdan silang tumakas, isang ngisi na hindi gaanong ngiti ang naglaro sa mukha ni Jerick. Siya ang ehemplo ng kalmado at kumpiyansa, hawak ang mga nanalong card sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, naglunsad siya ng serye ng mabangis na anima strike. Whoosh! Whoosh whoosh! Ang mga strike, matulin at tumpak, ay tumama kay Cedric at H. Mga kasama, tinatakan ang ilang mga trigger points sa kanilang mga katawan. Nang sila ay lumipad palabas ng pangunahing pinto, bumagsak sila sa lupa na parang isang kumpol ng mga malamaya na poloka. Kabanata 803. Nagtagpo ang kanilang mga mukha sa isang medyo matalik na pagtatagpo, na nabasag ang kanilang mga ngipin at nagdulot ng mga hiyawan ng paghihirap. Sa attic, si Cedric at ilang young masters, kasama ang ilang presbyter, ay nagsasaya, itinaas ang kanilang salamin sa pagdiriwang. Inom tayo nito. Cheers! Clank! Nang tumunog ang mga salamin at ang silid ay umuugong sa pananabik, pumasok si Tomas sa pangunahing pintuan ng attic. Young Master, I have something to report, Tomas said, respectfully bow to Cedric at the table. Si Cedric, ang mga young masters, at ang mga presbyter ay agad na tumigil sa kanilang pag-iinuman at pakikipagkwentuhan. Pagkatapos, tumingin kay Tomas, tinanong ni Cedric, Tomas, nahimatay na ba si Jerick at ang grupo niya sa inuman? Sandaling nag-alinlangan si Tomas bago sumagot. Young Master, ininom ni Jerick ang may lason na kape, ngunit ang apat na babaeng kasama niya ay hindi. Bakas sa mukha ni Cedric at ng iba ang pagtataka. Bakit hindi uminom ang apat na babaeng iyon? Tanong ni Cedric. Dahil, si Jerick mismo ang uminom ng lahat ng kape nila, paliwanag ni Tomas. Ano? Medyo nagulat si Cedric at ang iba pa. Pagkatapos, sumilay ang ngiti sa mukha ni Cedric, isang masaya at tunay na ngiti, hahaha, umiinom talaga ang batang iyon ng 5 tasa ng lason. Kape. Kahit isang elite martial king ay matatanggal sa loob ng araw at gabi. Ang kagalakan ay lumitaw sa mga mukha ng iba pang mga batang master at presbyter. Tapos, sabi ni Cedric kay Tomas, kahit hindi uminom yung apat na babae na may lason na kape, hindi big deal. Maaaring medyo mahirap ang pakikitungo kay Jerick, ngunit ang paghawak ng apat na babae. Dapat ay madali iyon.
Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Tumayo si Cedric mula sa kanyang kinauupuan at sinabi sa iba, "Tara na at tingnan natin mismo." Tumayo ang grupo at umalis sa attic. "Young Master, nandito na tayo," pinamunuan ni Tomas ang grupo sa isa pang attic at bumulong kay Sidri. Isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Cedric nang sabihin niya, "Tara na." Pagkatapos, mabilis na pumasok si Cedric at ang grupo niya sa attic. Pero nang makapasok na sila, nagulat sila. Sa kanilang pagkamangha, nakita nilang komportableng nakaupo si Jeric sa sala, hindi tinatablan ng lason. Ito ay talagang isang shock. Ang slumber drink poison ay kilala na nagiging sanhi ng pagkawala ng malay ng Marshall King. Ang isang patak ay maaaring magpatumba ng isang Marshall King sa isang buong araw at gabi. At si Jeric ay nakainom ng 5 tasa ng kape, bawat isa ay nilalagyan ng isang patak ng slumber drink. Sa ganitong paraan, uminom si Jeric ng 5 patak ng slumber drink. Kahit ang isang piling Marshall King ay hindi nakayanin ang gayong nakamamatay na lason. Ngunit naroon si Jeric, tahimik na nakaupo, humihigop ng kape, at kumagat ng merienda. Ang kape, siyempre, ay dinala sa kanya pagkaalis ni Tomas, at habang ang 4 na babae ay hindi pa nakahain ng kape, sila ay nasasarapan sa mga prutas. Noong una ay naisip ni Cedric na hahatiin na lang niya ang mga babae sa kanyang mga lalaki at gagawa ng mabilis na paglabas, sarap sa kanyang pananakop. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Jeric ay ganap na maayos. Matapos ang unang pagkabigla, nagtaka si Cedric kung si Jeric ay may panlunas sa slumber drink sa kanya, na ginagawang immune siya sa mga epekto nito. Isang matinding kislap ang lumitaw sa mga mata ni Cedric, na pagtantong baka nagkamali siya ng kalkula. Noon pa lang, habang naglalagay si Jeric ng ubas sa kanyang bibig, napansin niya sina Cedric, Wyatt, at ang iba pa, na nakangiti sa kanila. "Oh, hindi ba't ito ang mga young masters na nagtangkang patayin ako kahapon sa kanyan at nauwi sa pagtakas?" Sabi ni Jeric. Nang marinig ito, halos mag-init sa galit sina Cedric, Wyatt, at ang iba pang mga young masters. Ipinahiya lang sila ni Jeric sa publiko, na iniwan silang lubos na napahiya. Sa galit, tinuro ni Cedric si Jeric, "Binata, kahapon ay sinaktan mo ang aming mga tao sa 4 na pangunahing sekta, at ngayon ay lumakad ka sa aming mga kamay. Nagtataka ako kung paano mo planong umalis sa Phoenix Sect ngayon." Ngumiti si Jeric kay Cedric, "Kaya ikaw ang young master ng Phoenix Sect. Nagtataka ka kung paano ako aalis. Well, let me tell you, I'll walk out on my own 2 feet." Malamig na ngumisi si Cedric, "Hey, natatakot ako ngayong araw na ito na baka hindi na sa iyo ang mga paa na iyon para utusan." Lumingon si Cedric sa mga presbyter at nag-utos, "Mga presbyter, ibagsak si Jeric." Ang mga presbyter, na hindi kasing galing ng Marty A-list kings ngunit lahat ng mga elite na grandmaster, ay agad na tumugon ng sabay-sabay, "Oo, young master." Sa kabilang banda, si Cedric at ang iba pang mga young master ay baguhan lamang ng grandmaster. Sa kanilang pananaw, ang pinagsamang lakas ng mga elite na grandmaster na ito ay higit pa sa sapat upang mahawakan si Jeric. Biglang sumabog ang isang napakalaking at kahangahangang aura mula sa mga presbyter na ito, na hudyat ng panloob na mana ng mga grandmaster, na parang isang bagyong tumatakbo ng ligaw. Ang mismong hangin sa kanilang paligid ay tila nanginginig sa kanilang kapangyarihan. Sa loob ng sala, si Christine, Yolanda, at Daphne, na walang alam sa martial arts, ay nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkaalarma. Kabanata 804. Sa sandaling iyon, ang 3 presbyter, na kasing bilis ng kidlat, ay sumugod kay Jeric. Ang kanilang panloob na mana ay sumabog, parang kulog, medyo nakakatakot. Agad na napuno ng matinding pagpatay ang buong lounge. Makalipas ang ilang sandali, isang nakakabinging ingay ang lumabas mula sa loob ng attic. Boom! 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 Ang nakakatakot na puwersa ay lumundag, nabasag ang mga bintana, na may mga shards na lumilipad kung saan-saan. Sa gitna ng mga hiyawan, inalis ng nakakatakot na puwersa ang 3 presbyter ng Phoenix Sect mula sa kanilang mga paa,
pinalipad sila palabas ng attic na parang mga manikang basahan. Sa kakilakilabot na daloy ng hangin, 3 presbyter ng Phoenix Gate ang lumipad palabas ng attic na parang 3 piraso ng seda. Sila ay bumagsak lumapag sa labas, bawat isa ay umuubo ng dugo, at kaagad na nahimatay. Sa loob ng attic, si Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ay lubos na natigilan, ang kanilang mga mukha ay namutla na parang kumot. 3 elite Grandmaster level presbyter, na ipinadala at natalo ni Jerick nang walang kahirap-hirap. Gitling. At hindi lang natalo malubhang nasugatan at nawalan ng malay. Ang display na ito ay nag-iwan sa 4 na young masters na ganap na natulala. Napatingin sila kay Jerick sa sobrang gulat, buti na lang nakita nila itong nakaupo pa rin, na parang hindi siya gumagalaw kahit 1 pulgada mula sa kanyang pwesto. Hindi man lang nila napansin kung paano siya kumilos, ngunit sa isang iglap, pinalipad ang mga presbyter. Ang mga kilos ni Jerick ay naiwan si Cedric at ang iba pang mga young masters na nasa sahig ang kanilang mga panga. Halos sigurado na sila ngayon na minamaliit na naman nila ang lakas ni Jerick. Kung ang 3 elite na presbyter na antas ng Grandmaster ay hindi makalaban sa kanya, kung gayon ang husay ni Jerick ay kailangang higit pa sa isang Marty A-list king. Isang antas na tiyak na hindi maabot ni Cedric at ng kanyang mga kapantay, na baguhan pa lamang ng Grandmaster. Napagtanto ito, ang unang naisip ni Cedric at ng kanyang grupo ay tumakbo para dito. Kung hindi sila nakatakas ngayon, tiyak na si Jerick na ang katapusan nila. Tulad ng mga isip na pareho ang iniisip, agad silang tumalikod at, sa isang iglap, ang panloob na mana ng kanilang mga Grandmaster ay sumambulat. Pagkatapos ay tumakas sila sa pangunahing pintuan sa isang desperadong pagtakas. Pinagmamasdan silang tumakas, isang ngisi na hindi gaanong ngiti ang naglaro sa mukha ni Jerick. Siya ang ehemplo ng kalmado at kumpiyansa, hawak ang mga nanalong card sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, inilunsad niya ang isang serye ng mabangis na anima strike. Whoosh! Whoosh it whoosh! Ang mga strike, matulin at tumpak, ay tumama kay Cedric at sa kanyang mga kasama, na nagtatak ng ilang trigger point sa kanilang mga katawan. Nang sila ay lumipad palabas ng pangunahing pinto, bumagsak sila sa lupa tulad ng isang bangkos ng malamaya na mga polaka. Ang kanilang mga mukha ay nagtagpo sa lupa sa isang medyo matalik na pagtatagpo, na nabasag ang kanilang mga ngipin at nagdulot ng mga hiyawan ng paghihirap. Kabanata 805. Si Cedric at ang kanyang grupo ay nakahandusay sa lupa, duguan ang kanilang mga bibig, nagdurusa ng hindi matiis na sakit, ngunit hindi makatayo. Para sa kanila, ito ay katulad ng pagtikim ng mga pahirap ng impyerno. Si Jerick, kasama sina Emma, Christine, Yolanda, at Daphne, ay lumabas sa attic. Papalapit kay Cedric, tinanong ni Jerick, ano ang mangyayari? Nasa mood pa rin para makipag-away. Si Cedric, sa paghihirap, ay nagangat ng ulo. Ang kanyang mga mata, duguan, kumikinang sa puot. Umagos ang dugo sa kanyang bibig, at parang gusto niyang patayin si Jerick. You dare hurt me. Hintayin mo lang bumalik ang tatay natin. Siguradong papatayin ka niya. Ang banta ni Cedric na isama sa larawan ang kanyang ama at ang 4 na pangunahing sect masters ay nagmula sa kanyang kaalaman sa kanilang kapangyarihan. Kahit nasa Dragonspire Mountains, ang 4 na pangunahing sekta ay kabilang sa pinakamalakas. Naniniwala si Cedric na kahit malakas si Jerick, magdadalawang isip siya bago kunin ang sama-samang lakas ng 4 na pangunahing sekta na ito. Ang gulo sa kanya at sa iba pang mga young masters ay nangangahulugan ng pag-iisip sa nakakatakot na paghihiganti na magmumula sa mga makapangyarihang sekta na ito. Gayunpaman, ang pagbabante ni Cedric ay hindi nagdulot ng takot kay Jerick. Sa halip, napatawa siya nito isang tunay, taos-pusong tawa na nagparamdam kay Cedric na parang isang tanga at tila lubos na katawa-tawa kay Jerick. Naiinis na sambit ni Cedric, anong tinatawa-tawa mo? Sa tingin mo ba ay ikaw lang ang makakalaban ng nagkakaisang pag-atake mula sa 4 na pangunahing sect masters? Bilang tugon, isang matunog at malutong na sampal ang ibinigay ni Jerick sa mukha ni Cedric. Smack!
Ang namamagang mukha ni Cedric, na parang steamed bun, ngayon ay may matangkad na pulang tatak ng kamay. Sobrang tindi ng sakit na para bang umiikot siya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa pagkakataong ito, natuto na si Cedric ng kanyang leksyon at hindi na nang ahas na kumilos ng mayabang o mayabang. Dahil sa takot sa isa pang matunog na sampal ni Jerick, hindi na naglakas loob na magsalita si Cedric, tinitiis ang sakit. Ang iba pang tatlong mga young masters ay pare-parehong tahimik, tulad ng mga takot na cicadas. Nang makitang napasuko na si Cedric, nagsalita si Jerick, hindi ka na nagsasalita. Kung tahimik ka, ako na ang magsasalita. Nalipat ang tingin niya mula kay Cedric patungo sa tatlo pang young masters habang nagpatuloy, ngayon, sinubukan mong lasunin ang kape ko. Kung wala lang sa akin ang antidote, baka nalasan na ako sa kamatayan ngayon, nakasabit sa hibla ang kapalaran ko. Namula ang gulat sa mga mata ni Cedric at ng iba pa. Si Cedric, sa partikular, ay hindi inaasahan na si Jerick ay talagang magkakaroon ng panlunas sa slumber drink, gaya ng kanyang hinala. Si Emma at ang kanyang mga kasama ay parehong namangha. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit nagmamadaling ininom ni Jerick ang lahat ng kanilang kape sa atek na ito ay nalasan. Ang mga aksyon ni Jerick ay upang protektahan sila, na nagpainit sa kanilang mga puso ng hindi inaasahan. Siyempre, ang hindi nila alam ay wala talagang antidote si Jerick sa slumber drink. Nakita na niya ang tukana ni Cedric sa pamamagitan ng mata ng Diyos. Para maiwasang maghinala, nagkunwari siyang may antidote. Nakaharap sa isang natulala na si Cedric, nagpatuloy si Jerick, Cedric, ngayon ay may isang tanong lang ako para sa iyo at sa iyong mga kasama. Dito. Sinulyapan ni Jerick ang iba pang tatlong mga young masters, na nagtanim ng kababalaghan sa kanilang apat. Si Cedric, na nag-ipon ng lakas ng loob, ay nagtanong, ano ang gusto mong itanong? Nais kong sumuko ka sa akin ngayon at ipanumpa ang iyong katapatan, sabi ni Gilinor. Ang bawat salita ay sinadya at malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Cedric at ng grupo niya sa hindi makapaniwala. Hindi nila maisip na talagang hinihingi ni Jerick ang kanilang pagsuko at katapatan. Ang pagpapatrabaho sa kanila sa ilalim ng Jerick. Ang mismong pag-iisip ay tumama sa kanila bilang isang matinding kahihiyan. Natural, nag-aatubili silang maging mga subordinate ni Jerick. Ngunit alam din nila na kapag tumanggi sila, maaaring patayin sila ni Jerick nang walang awa kaagad. Nagpalitan ng tingin ang apat na young masters, ang mga mata ng bawat isa ay sumasalamin sa masalimuot na emosyon. Ano, hindi ka pumapayag? Kung gayon hindi kita pipilitin, sabi ni Jerick, isang kurba ang namumuo sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanang kamay, at tila nanginginig ang hangin sa kanilang paligid. Isang mabangis, parang apoy na enerhiya ang lumitaw sa kanyang palad. Sa pagpapakita ng enerhiyang ito, naramdaman ni Cedric at ng iba pa ang isang napakalakas na aura na nagpapahinga sa kanila. Madali nilang maisip na ang isang strike mula kay Jerick ay mamamatay. Nang makita ang takot sa kanilang mga mukha, nagpatuloy si Jerick, palagi akong gumagawa ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga kaibigan at mga kaaway. Binabayaran ko ang kabaitan ng kabaitan, at ang puot ng puot. You tried to harm me, so natural, hindi ako magiging maluwag sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, dahan-daang itinaas ni Jerick ang kanyang kamay, na parang ilalabas ang umiikot na enerhiya kay Cedric at sa kanyang mga kasama. Dahil natakot na sila, agad na sumigaw ang apat na young masters, Mr. Agosta, mangyaring huwag mo kaming patayin. Sumuko na kami. Sumuko na kami. Ang kanilang matataas na tili ay sinundan ni Jerick na agad na binawi ang umiikot na anima sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang mga daliri, naglabas siya ng mga stream ng anima, na tinamaan ang mga selyadong trigger point sa bawat isa sa apat na bata. Mga master. Kabanata 806. Habang dahan-dahan silang tumayo, na wala sa selyo, maingat nilang sinulyapan si Jerick at, nakayuko, sinabing, salamat, Mr. Agosta, sa pagpapalaya sa amin. Gayunpaman, hindi pa man sila nakapagsalita ay nabaluktot ang kanilang mga mukha sa biglaang paghihirap.
Nakasimangot sa sakit, napahiyaw sila ng matalim, Abby. Ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng uri ng paghihirap na inaasahan mong makikita sa isang malaimpyernong pagdurusa, ang kanilang mga hiyawan ay tumatagos sa hangin. Isang buong minuto ang lumipas bago tuluyang tumigil sa pag-iyak ang apat na young masters. Ang kanilang mga mukha ay mapula, ang kanilang mga noo ay puno ng pawis na kasing laki ng mga gisantes, na para silang nagtiis ng buhay o kamatayang pagpapahirap. Tumingin si Jeric sa kanila at sinabing, ngayon lang, natikman ninyong lahat kung ano ang pakiramdam ng nasa bingit ng kamatayan at impyerno. Oo, nang i-unseal ko ang iyong mga trigger point, naglagay din ako ng napakalamig na internal mana sa kanila. Ang panloob na mana na itinanim ko sa iyong mga trigger point ay matatanggal ko lang. Kung talagang ipapangako mo ang iyong katapatan sa akin, aalisin ko itong panloob na mana sa loob ng 3 buwan. Kung hindi ito tinanggal pagkatapos ng 3 buwan, dumudugo ka mula sa lahat ng mga orifice at mamamatay. Nang marinig ito, natakot si Cedric at ang iba pang mga young masters. Agad nilang sinabi kay Jeric, Mr. Agosta, sumusumpa kami ng aming katapatan sa iyo at susundin namin ang iyong mga utos. Kung hindi kami mananatiling tapat sa iyo at susuwayin ang iyong mga utos, handa kaming mamatay. Bilang mga young masters ng 4 na pangunahing sekta, wala ni isa sa kanila ang gustong mamatay. Kaya, mabilis nilang piniling sumuko at ipangako ang kanilang katapatan. Sa una, ang kanilang pagsusumit kay Jeric ay isang gawa lamang upang iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit ngayon, talagang hindi sila nang ahas na maghimagsik at naging parang mga pumatay kay Jeric, na nakatali sa pagsunod at katapatan, alam na hawak ni Jeric ang kanilang buhay sa kanyang mga kamay. Maya-maya lang ay mabilis na papalapit ang tunog ng mga yabag. Daan-daang mga martialists mula sa Phoenix Sect ang nakitang nagtatagpo patungo sa courtyard ng Attic sa napakabilis na bilis. Maliwanag, ang kaguluhang dulot ni Jeric kanina sa Attic, kasama ang mga alulong ni Cedric at ng iba pa, ay nagpaalerto sa buong Phoenix Sect. Dahil dito, ang lahat ng martialists ng sekta ay mabilis na patungo sa Attic na ito. Daan-daang martialists ng Phoenix Sect ang nagmamadaling pumunta sa courtyard sa harap ng Attic. Nagulat muna sila nang makita ang 3 presbyter na nakahiga at walang malay at malubhang nasugatan sa looban, pagkatapos ay nakita nila si Cedric, na ang mukha ay bagbog at namamaga, kasama sina Wyatt, Isaac, at Theodore ang 4 na young masters. Ang kanilang mga bibig ay may bahid ng dugo, malinaw na nagpapahiwatig na sila ay nasaktan. Ang mga namamagang pasa sa kanilang mga mukha ay partikular na nagsasabi. Ang tanawing ito ay labis na namangha sa lahat ng Phoenix Sect martialists na sumugod sa courtyard. Wala pa silang nakitang naglakas loob na bugbugin si Cedric at ang kanyang mga kasama sa ganoong kalagayan. Ang tanging mga sospek ay walang alinlangan na sina Jeric, Emma, Christine, Yolanda, at Daphne, dahil sila lamang ang mga tagalabas na naroroon. Swoosh! 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 Sa isang simula, maraming bihasang mandirigma ang bumuo ng kalahating bilog sa paligid ni Jeric at ng kanyang mga kasama, na handang harapin sila. Pagkatapos ng lahat, nang makitang binugbog ang kanilang young master, natural na hindi papayagan ng mga martialists ng Phoenix Sect na makaalis ng madali ang salarin, si Jeric. Gayunpaman, si Cedric, nang makita ang kanyang mga tauhan na nakapalibot kay Jeric, ay galit na sumigaw sa kanila, anong ginagawa ninyo? Tumayo kayong lahat. Nang marinig ang mahigpit na utos ni Cedric, nagulat ang mga mukha ng mga martialists ng Phoenix Sect, kapwa ang mga nakapaligid kay Jeric at ang mga hindi. Tama kaya ang narinig nila? Hiniling ba ng kanilang young master na si Cedric na umatras sila? Ngunit si Jeric at ang kanyang mga kasama ay malinaw na ang pangunahing sospek sa sanhi ng mga pinsala kay Cedric at sa iba pa. Alam na niya ang karaniwang ugali ni Cedric, kung may tumawid kahit bahagya sa kanya, 10 ulit ang igaganti niya. Ngayon, ang young master, si Cedric, ay talagang inuutusan ng kanyang mga tauhan na tumayo. Malinaw na tila hindi siya naglakas loob na pukawin si Jeric. Para sa mga martialists ng Phoenix Sect, ito ay hindi kapanipaniwala.
Ngunit nang magutos ang Young Master, ang mga martialists ng Phoenix Sect ay hindi nang ahas na sumuway. Inamin nila ang utos at agad na tumabi. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Cedric, at sa halip na ang kanyang karaniwang pagmamataas na nagpapakilala sa Young Master ng Phoenix Sect, ang kanyang kilos ay isa sa lubos na paggalang, na para bang siya ay isang katulong lamang. Sinabi niya kay Jeric, Mr. Agosta, ang aming mga martialists ng Phoenix Sect ay walang galang sa iyo kanina. Humihingi ako ng tawad at tinitiyak ko sa iyo na ang ating mga tao ay walang ipapakita kundi paggalang kapag nakita kanila sa hinaharap. Sa sinabi ni Cedric, halos bumagsak sa lupa ang mga panga ng mga manlalaban ng Phoenix Sect sa gulat. Sa kanilang mga mata, ang ugali ni Cedric ay tuluyan ng bumabaligtad sa kanilang pananaw sa mundo. Kabanata 807. Hindi sila makapaniwala na ang laging mayabang na si Cedric ay kumikilos ng napakakumbaba sa harap ni Jeric. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang ugali ni Wyatt, Saak, at Theodore. Habang si Cedric ay nagsasalita ng sunod sunyaran kay Jeric, ang tatlong Young Master na ito ay nakinig din ng mabuti at magalang, na parang si Jeric ay isang master na hindi sila nang ahas na masaktan. Sa katunayan, sa mga mata ng tatlo, si Jeric ay isang taong hindi dapat ipagwalang bahala. Nang palibutan ng mga manlalaban ng Phoenix Sect si Jeric, naisipan pa ng tatlong Young Master na mamagitan sa ngalan ni Jeric, sa takot na kung galit si Jeric, baka magalit din siya sa kanila. Sa kabutihang palad, pinaalis ni Cedric ang mga manlalaban ng Phoenix Sect na iyon, kaya hindi na nila kailangang pumasok. Tumingin si Jeric kay Cedric, napansin ang kanyang maingat na pagtatangka na pasayahin siya. Isang nasisiyahang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Jeric. Aniya, Cedric, hindi natitinag ang iyong pagsuko at katapatan sa akin, at ito ay lubos na nakalulugod sa akin. Gayunpaman, kayo, ang mga martialists ng Phoenix Sect, ay naglakas loob na saktan ako, at hindi iyon nalulugod sa akin. Ayokong makitang muli ang sinuman sa Phoenix Sect na nagpapakita sa akin ng kawalang galang. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Sa susunod. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cedric, at dali-dali siyang sumagot, Yes, Mr. Agosta. Napatulala ang lahat ng martialists ng Phoenix Sect. Ano? Tama ba ang narinig nila? Nangako si Cedric ng katapatan kay Jeric. Ang Young Master ng Phoenix Sect ay sumusuko sa isang binata na halos wala pang 20s. Para sa mga martialists ng Phoenix Sect, ito ay hindi lamang walang katotohanan kundi magiging katatawanan din ng buong Dragon Spice Mountains kapag may nabalitaan. Sa wakas, ang isa sa mga tapat at prangka na presbyter ng Phoenix Sect, na kilala sa kanyang lakas at prestihiyo, ay nagsalita kay Cedric, Young Master, ang aming Phoenix Sect, kahit na hindi ang pinakamalakas, ay kabilang pa rin sa nangungunang 10 sekta sa Dragonspire Mountains. Ikaw ang magiging tagapagmana at pag-asa ng Phoenix Sect. Paano kayo yuko sa isang batang whippersnapper at masira ang reputasyon ng ating sect? Si Darius Abbott, isang presbyter na may parehong lakas at prestihiyo sa Phoenix Sect, ay nabigla sa pagsuko ni Cedric sa isa pa, na sinira ang reputasyon ng sekta. Nagsalita siya ng buong tapang at matuwid. Isang kislap ng galit ang bumungad sa mga mata ni Cedric sa mga salita ni Darius, na halos nagpinta sa kanya bilang isang ganap na kahihiyan, isang taksil sa pagkukunwari ng isang lapdog. Si Cedric, na nagngangalit na sa ilalim ng kontrol ni Jeric at napilitang sumunod sa kanya, ay nadama na ang kanyang galit ay tumindi sa pananakit ni Darius. Pagpuna. Ang kanyang matinding titig ay nakalok kay Darius habang malamig na sinabi niya, Darius, isa kang martialista sa Phoenix Sect na walang tunay na katayuan. Ang desisyon na mangako ng katapatan kay Mr. Agosta ay hindi sa iyo ang gumawa. Bilang Young Master ng Phoenix Sect, at sa pagkawala ng aking ama, dito ako tumatawag. Namumula ang mukha ni Darius sa galit, sa sobrang galit ay nawalan siya ng masabi. Ikaw. Kung ang Sect Master bumalik at malaman ang iyong pagsuko sa Jeric na ito, magagalit siya. Tumahimik ka. Hindi na nakapagpigil pa si Cedric. Sa isang galit na sigaw, ang kanyang mga mata ay nagkanulo ng isang pagpatay na layunin.
Si Jeric, na tahimik na nagmamasid, ay nag-isip, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganoong tapat at prangka na individual sa loob ng Phoenix Sect. Ang ganitong katapatan ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa aking hinaharap na kontrol sa sekta. Walang nakakaalam ng sinumang naruroon, si Jeric ay lihim na itinuturing ang tapat na Darius bilang isang pangunahing manlalaro sa kanyang hinaharap na kontrol sa Phoenix Sect. Sa pagharap sa halos lihim na pagpaslang na layunin ni Cedric, si Darius ay hindi nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Young Master, kahit napatayin mo ako, dapat kong sabihin, kung sumuko ka kay Jeric, ikaw ang magiging walang hanggang traidor ng Phoenix Sect. Nagulat si Cedric na si Darius ay naglakas loob na harapin siya ng walang takot, na itinaya ang kanyang sariling buhay. Si Cedric, na napansin ang kalaliman tulad, hindi maarak na ekspresyon sa mukha ni Jeric, ay natakot na ang mga karagdagang komento ni Darius ay maaaring makapukaw kay Jeric, na magdadala ng kaguluhan sa kanyang sarili. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni Cedric habang sumisigaw, "How dare you, a old fool, disrespect Mr. Agosta and disregard me as the young master. Mukhang gusto mong ipagkanulo ang Phoenix Sect at agawin ang kapangyarihan nito. Ngayon, ako ang magiging katapusan mo." Nang matapos magsalita si Cedric, inilabas niya ang buong lakas, na parang kidlat na tumama kay Darius. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Jeric, na kalmadong nanunood, ay biglang kumilos. Sa isang mabilis na pag-flip ng kanyang palad, nataman niya ng hindi inaasahan, nagpadala ng isang mabigat na pag-akyat ng enerhiya na, sa pagtataka ng lahat, ay hindi nakatutok kay Darius kundi kay Cedric. Bang! Sa isang malakas na kalabog, hindi inaasahan ni Cedric, na umaatake kay Darius, na may hahampas sa kanya mula sa likuran, lalo pa na si Jeric yun. Ang biglaang pag-atake ni Jeric ay nagpalipad kay Cedric na parang punit na saranggola, na bumagsak ng husto sa harap ni Darius, na bumubuo ng 7 talampakang lapad na bunganga sa pagtama. Nagulat din si Darius na nakatitig kay Cedric sa bunganga. Nang makabawi siya, tumingin siya kay Jeric, ang taong nakalusot kay Cedric. Pagkatapos, nakita niya si Jeric, na may bahagyang ngiti, tumango sa kanya bilang pagkilala. Kabanata 808. Labis na natulala si Darius. Gayon din ang lahat ng iba ay naruroon. Maging si Cedric ay natulala. Malubhang nasugatan, si Cedric ay muling gumawa ng bunganga sa lupa. Ang kanyang estado ay maaaring may larawan bilang lubos na nalulungkot. Ang dahilan kung bakit sinalakay ni Cedric si Darius ay para lang makakuha ng pabor kay Jeric. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng katapatan. Ngunit hindi niya akalain na ang kanyang pagpapakita ng katapatan ay sasalubungin sa pagpapatamba sa kanya ni Jeric sa isang suntok mula sa likuran. Hindi maipaliwanag ang pait sa puso ni Cedric. Kahit na hindi pinuri ni Jeric ang kanyang katapatan, hindi na kailangan ang gayong mapanlinlang na welga. Sa sandaling iyon, nadama ni Cedric ang parehong pagkalungkot at pagkakasala. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito dahil ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Jeric. Itinapon man ito sa lupa upang lumikha ng bunganga o kahit napatayin, ito ay isang kamatayan na walang kabuluhan para kay Cedric. Si Darius naman ay parehong nabigla. Malinaw na intensyon ni Cedric na patayin siya at nagpakita ng tahasang kawalang galang kay Jeric. Gayunpaman, hindi inaasahang hinampas ni Jeric si Cedric, na nagligtas kay Darius. Dahil dito ay lubos na naguguluhan si Darius, nagtataka kung bakit nakialam si Jeric para iligtas siya. Habang nangyayari ito, tila nabasa ni Jeric ang nasa isip ni Darius. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Mr. Abbott, nagtataka ka ba kung bakit kita niligtas? Sa totoo lang, kahanga-hanga ang iyong katapatan at integridad. Kung ikaw, Mr. Abbott, ay isa sa alang-alang na sumama sa akin, tinitiyak ko sa iyo ang aking lubos na paggalang at paggamit ng iyong mga talento. Tiyak na hindi mo na kailangang magtiis muli sa mga tulad ni Cedric." Noon lang naintindihan ni Darius at ng iba pa kung bakit nakialam si Jeric laban kay Cedric. Lumalabas na iginagalang ni Jeric si Darius para sa kanyang katapatan at integridad.
Gayunpaman, nang palawigan ni Jeric ang kanyang alok, nanlamig ang mukha ni Darius sa galit. Jeric, sa tingin mo ba, si Darius, ay yuyuko ng napakababa gaya ni Cedric, walang kahihiyang susuko sa iyo. Nakipagsabuatan ka kay Leland ng Dragonspire Secret Realms, walang awa mong sinaktan ang iba pang tatlong Realm Masters, napilayan ang kanilang martial arts, at pinalaya sila sa Realms. Ang aming Phoenix Sect Master at ang iba pang tatlong Sect Master ay pumunta na para harapin si Leland. Naniniwala akong babalik sila. Malapit na. At ikaw, na nagdudulot ng kaguluhan sa ating Phoenix Sect, ay tiyak na hindi maliligtas kapag bumalik ang ating Sect Master. Kabanata 809. Hindi naman nagalit si Jeric, bagkus ay ngumiti lang siya ng bahagya. Mr. Abbott, ayos lang kung ayaw mong mangako ng katapatan sa akin. Bilang paggalang sa iyong integridad, hindi kita papatayin. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Cedric at sinabing, Cedric, bukod kay Mr. Abbott, kung may iba pang miyembro ng Phoenix Sect na susuko at mangako ng katapatan sa akin, hindi sila maawa. Si Cedric, nakakaahon pa lamang sa hukay, ay agad na tumugon, oo, Mr. Agosta. Ngunit nagulat siya na iniligtas ni Jeric si Darius. Maliwanag, sinusubukan ni Jeric na manalo kay Darius. Naisip ni Cedric sa sarili, kailangan kong ipaalam sa tatay ko at sa iba pang mga Sect Master sa sandaling bumalik sila. Tinatrato ni Jeric ang lahat mula sa Phoenix Sect bilang malupit na mga kaaway, maliban kay Darius. Dapat kong kumbansihin ang aking ama na alisin si Darius. Kahit na si Cedric ay nag-iisip ng paghihiganti laban kay Darius, hindi siya nang ahas na bumaril. Ipakita mo. Pagkatapos ay ipinalagay niya ang kanyang mapagmataas na pag-uugali bilang Young Master ng Phoenix Sect at, na may haplos ng pagiging aloof, hinarap ang mga martialists ng Phoenix Sect. Mula ngayon, kami, ang Phoenix Sect, ay susuko at mangangako ng katapatan kay Mr. Agosta. Sabay-sabay tayong magbigay ng respeto kay Mr. Agosta. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Cedric ang halimbawa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, magalang na yumuko kay Jeric, at sinabing, Cedric ay nagbibigay galang kay Mr. Agosta. Bagamat may pagkadismaya para kay Cedric, isang kilalang figure ng Phoenix Sect, na sumuko at nangako ng katapatan kay Jeric, hindi maaaring baliwalain ng ibang mga martialists ng sect ang katayuan ni Cedric at ang takot na ipinag-utos niya. Dahil dito, pinagsalikop din nila ang kanilang mga kamay at yumuko kay Jeric, na sinasabi, handa kaming sumuko at mangako ng katapatan kay Mr. Agosta. Nang marinig ito, si Darius, na galit na itinuro ang mga miyembro ng Phoenix Sect, ay bumulalas, kayo ay maaalala bilang ang walang hanggang mga taksil ng Phoenix Sect. Wala sa mga martialists ng Phoenix Sect ang nang-ahas na salubungin ang Genie Darius. Titig. Nais nilang maging matapat at matuwid gaya ni Darius, ngunit nilinaw ni Jeric, bukod kay Darius, ang sinumang tumanggi. Pagsuko ay hindi pagpapakitaan ng awa. Natural, itong mga eksperto ng Phoenix Sect ay hindi nang-ahas na tawirin si Cedric. Kung gugustuhin ni Cedric na patayin sila, magiging madali para sa kanya ang pananakot ni Jeric kay Cedric. Para mailigtas ang sarili nilang mga balat, wala silang nagawa kundi sundin ang pangunguna ni Cedric at sumuko kay Jeric. Siyempre, ang mga martialists ng Phoenix Sect na ito ay hindi tunay na sabik na sumuko kay Jeric. Gaya ni Cedric, naniniwala sila na kapag bumalik na ang kanilang Sect Master na si Jordan at ang tatlo pang Sect Masters, tiyak na masusupol nila si Jeric. Si Darius, nang makitang sumuko na ang lahat ng miyembro ng Phoenix Sect kay Jeric, ay natupok ng galit na galit at lumusab. Hindi na siya makatiis ng isa pang sandali sa mga miyembro ng Phoenix Sect na ito, na, sa kanyang paningin, ay duwag at walang karangalan. Gusto niyang makalayo sa kanila hanggat maaari. Pagkaalis ni Darius, napansin ni Cedric at ng iba pang mga young masters ng Phoenix Sect na hindi inuutusan ni Jeric ang sinuman na tumigil. Kanya. Tapat sa kanyang sinabi kay Darius, pinabayaan siya ni Jeric. Pagkatapos ay umalis si Darius sa tuktok ng Phoenix Peak at nagsimulang bumaba sa bundok. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagbaba ng bundok,
narinig ni Darius ang isang hagong tunog mula sa ibaba, na nagpapahiwatig ng papalapit na mga figure. Pagtingin niya sa paanan ng bundok, nakita niya ang libu-libong martialists na pumailanglang pataas. Ang mga martialists na ito ay mabilis na nakarating sa gitna kung saan nakapwesto si Darius. Ang pagkilala sa kanila. Napagtanto ni Darius na sila ang mga martialists mula sa 4 na pangunahing sekta na umalis sa labanan. Nag-uumapo ang puso niya sa tuwa. Sa sobrang kaligayahan, sumigaw si Darius sa mga paparating na martialists, "Tagumpay kayong nakabalik." Naligtas ang Phoenix Sect. Pagdating sa paligid niya, marami ang bumati sa kanya, na sumisigaw, "Mr. Abbott! Mr. Abbott, na-control na namin ang Dragonspire Secret Realms. Nanalo kami." Sa katunayan, ito ang mga martialists ng Phoenix Sect, na marami sa kanila ay mga junior apprentice ni Darius. Nang makitang bumalik ang mga martialists, hindi maitago ni Darius ang kanyang pananabik. Tumawag siya, "Mga junior apprentice ko, nakabalik na kayo sa wakas. Kung wala kayo, ang Phoenix Sect ay nasa bingit ng pagbagsak." Nang marinig ang mga salita ni Darius, hindi lang ang mga martialists ng Phoenix Sect kundi pati na rin ang mga mula sa iba pang 3 sekta ay nagulat. Nang natauhan sila, may mabilis na nagtanong kay Darius, "Mr. Abbott, kababalik lang namin na matagumpay mula sa Dragonspire Secret Realms, paano naging napakasama ng mga bagay?" Ipinaliwanag ni Darius kung paano nakapasok si Jerick sa Phoenix Sect at kung paanong si Cedric at ang iba pang mga Young Masters, kasama ang mga martialists na naiwan, ay sumuko at nangako ng katapatan kay Jerick. Lahat ay nakikinig sa nakatulala na katahimikan sa salaysay ni Darius. Sa sandaling iyon, na parang dinadala ng hangin, 4 na figure ang lumitaw sa harap ni Darius at ng iba pa na may mabilis na pagkislap ng liwanag. Ang mga ito ay walang iba kundi sina Jordan, Elijah, Alexander, at Bentley, ang 4 na pangunahing guro ng sekta. Kabanata 810. Dama po ang tingin ni Jordan kay Darius habang nagtatanong, "Darius, totoo ba lahat ng sinabi mo?" Malinaw. Narinig na ni Jordan at ng iba pang 3 sect master ang sinabi ni Darius sa iba pa bago sila dumating. Agad at same time na yumuko si Darius kay Jordan, na pinaninindigan, said Master, "Bawat salitang sinabi ko ay katotohanan, ni Katiting nito ay gawa-gawa." Gayunpaman, naging malamig ang ekspresyon ni Jordan habang sinabi niya, "Ang anak ko, si Cedric, ay palaging matapang at tapat, hindi siya susuko kay Jerick." Tiyak na sila ay nahuli at napilitang sumuko sa ilalim ng pamimilit. Sina Elijah, Alexander, at Bentley, ang 3 iba pang mga guro ng sekta, ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagdududa. Ayon kay Darius, ang kanilang mga anak ay sumuko na lahat kay Jerick. Ngunit hindi nila mapaniwalaan na ang kanilang mga anak ay manganggako ng katapatan kay Jerick. Matatakot ba talaga ang 4 na pangunahing sekta kay Jerick? Kailangan ba talaga nilang sumuko sa kanya? Sa kanilang mga mata, tiyak na pinagbantaan ang kanilang mga anak na lalaki at walang pagpipilian kundi yumuko. Hindi inaasahan ni Darius na ang kanyang makatutuhanang salaysay ay sasalubungin ng hinala mula kay Jordan. Nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata na si Cedric at ang iba pang mga Young Master ay hindi nakagapos o nasa ilalim ng anumang agarang banta sa kanilang buhay. At kahit nabanta sila, hindi ba dapat mas pinili nila ang kamatayan kaysa pagsuko? Bilang isang tao nang hindi matitinag na katapatan sa kanyang sarili, si Darius ay hindi makayanan ang pag-iisip. Kaya't sinabi niya kay Jordan, "Grandmaster, kahit na ang mga Young Masters at ang iba pang 3 tagapagmana ay pinilit ni Jerick, bilang mga tagapagmana ng 4 na pangunahing sekta, hindi sila dapat sumuko sa kanya." Nang marinig ni Darius ang patuloy na pagtutuon ng pansin sa mga pagkukulang ni Cedric at ng iba pang mga Young Masters, ang mga sect master ay lalong nagalit sa kanya. Alam na alam ni Jordan na si Darius ay kilala sa kanyang hindi natitinag na katapatan sa loob ng Phoenix Sect. Palagi niyang iniisip na ang katapatan na ito ay para sa kanya bilang sect master, at sa Phoenix Sect mismo. Gayunpaman, ang pagpupumilit ni Darius na ay highlight ang kahihiyan ni Cedric ay hindi isang bagay na pinahahalagahan ni Jordan. Lumaki.
Dahil dito, nagdilim ang mukha ni Jordan habang hinarap si Darius. Darius, nasabi ko na hindi sumuko ang anak kong si Cedric, at ang tatlong young masters kay Jerick. Pinilit sila at walang choice kundi ang magpasakop sa kanya. Ito ay lahat ng mapangahas na ginagawa ni Jerick. Ang Phoenix Sect ay hindi pa laruan para kay Jerick. Babalik tayo sa Phoenix Sect para harapin ang batang ito. Agad na tumugon si Darius, Sect Master, matalino ka. Dapat tanggalin ang Jerick na ito, kung hindi, mawawala ng dignidad ang Phoenix Sect natin. Gayunpaman, ang Young Master, bilang isang kandidato sa hinaharap para sa Sect Master, ay sumuko at nangako ng katapatan sa isang tagalabas. Master, kailangan mo rin siyang patawan ng parusa. Hindi inaasahan ni Jordan na mabibigo ang kanyang mga salita na pigilan si Darius. Sa halip, hiniling ni Darius, sa harap ng lahat, na disiplinahin ni Jordan ang kanyang anak na si Cedric. Ito ay isang tahasang kawalan ng paggalang kay Jordan. Kitang-kita sa mukha ni Jordan ang galit habang inuutusan niya ang ilang presbyter na nakatayo sa malapit. Kunin si Darius sa kustodiya para sa kanyang kabastusan at kawalang galang sa akin. Pagkatapos kong harapin si Jerick, pag-uusapan natin ang kanyang parusa. Mabilis na pinalibutan ng ilang presbyter si Darius, na may hitsura ng galit na galit. Hindi niya moari kung paanong ang kanyang pagsasabi ng katotohanan at hindi natitinag na katapatan sa Phoenix Sect at sa Jordan ay hindi lamang nabigo upang makakuha ng papuri ngunit humantong sa kanya sa halip na akusahan. Sect Master, inosente ako. Bakit mo ako gustong parusahan? Protesta ni Darius sa pagkalito. Gayunpaman, bago tumugon si Jordan, mabilis na pinatigil ng mga presbyter si Darius sa pamamagitan ng pagtatatak ng ilan sa kanyang mga acupoint. Pagkatapos, inutusan nila ang mga martialists ng Phoenix Sect na gapusan si Darius. Sa sandaling ito, higit sa 1,000 martialists ng 4 na pangunahing sekta, na nag-escort ng daan-daang mga bihag mula sa Dragonspire Secret Realms, kasama si Leland, ay dumating sa kalagitnaan ng bundok. Kasunod nito, pinangunahan ni Jordan at ng iba pang 3 Sect Master ang lahat patungo sa tuktok ng Phoenix Mountain. Makalipas ang halos kalahating oras, narating ng mga tao ng 4 na pangunahing sekta ang summit. Habang papalapit sila sa Grand Open Gate ng Phoenix Sect, napansin nila ang nakakatakot na kawalan ng mga gwardya. Ang kakaibang katahimikan na ito ang nagpagulo sa isip ni Jordan, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Pumasok na tayo, sabi niya sa lahat. Nabanggit ni Darius na si Cedric at ang iba pang 3 tagapagmana ay nahulog sa mga kamay ni Jerick, at si Jordan, na nag-aalala sa kanyang anak, ay sabik na makita ang sitwasyon para sa kanyang sarili. Sina Elijah, Alexander, at Bentley ay nagbahagi ng kanyang mga damdamin. Sama-sama, pinamunuan nila ang mga martialists ng 4 na pangunahing sekta ng mabilis sa Phoenix Sect. Pagdating sa loob, nakita ng 4 na pangunahing guro ng sekta na ang mga patio at attic ay nakatatakot na desyerto, isang eksenang kakaiba at halos surreal. Isang nag-aalalang pag-aalala ang pumasok sa kanilang isipan. Maaaring kinuha ni Jerick ang ating mga anak. Naisip nila. Nang walang makitang tao sa mga gusali sa harap ng bakuran, nagmadali silang pumunta sa likod bahay. Kung ano ang nakita nila doon ay nagpatigil sa kanilang mga landas. Daan-daang mga martialists ng Phoenix Sect ang nakatayo sa maayos na hanay sa malawak na plaza, na maaaring maglaman ng libo-libo. Sa likuran ng mga hanay na ito, may 7 talampakan ng taas na entablado na mayroong 5 malalaking upuan. Sa mga upuang ito sa Jerick at 4 na babae Emma, Christine, Yolanda, at Daphne. Si Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ay nakatayo sa gilid, tahimik at naninigas na parang mga gwardya, hindi ng ahas na huminga ng masyadong malakas. Habang pinupuno ng 4 na pangunahing Sect Master at kanilang mga martialists ang square, si Jordan, na may matalim na tingin, ay hinarap ang mga nakahanay na Phoenix Sect martialists. Bakit hindi kayo lumuhod at magbigay ng respeto kapag nakita ang inyong Sect Master? Ang mga martialists ng Phoenix Sect, na kunwari ay sumuko, ay kitang-kitang kinilig sa dumadagandong na pagtatanong ni Jordan. Walang pag-aalinlangan, lumuhod sila sa harap niya,
na nagpahayag, binabati namin ang guro ng sekta. Ang kanilang katapatan kay Jeric ay hindi kailanman tunay. Naghahabol lang sila ng oras para sa pagbabalik ni Jordan upang harapin si Jeric. Mabilis na lumipat ang tingin ni Jordan mula sa nakaluhod na Phoenix sect martialists kay Jeric at sa apat na babae sa entablado, na kalaunan ay nakapatong sa kanyang anak na si Cedric. Tumingin siya kay Cedric, sinabi niya, "Cedric, naparito ako para iligtas ka. Huwag kang matakot. Kasama ko dito, walang makakasakit kahit isang buhok sa ulo mo." Gayunpaman, hindi pa niya nasabi ang mga salitang ito ay isang matalim na whoosh ang pumutol sa hangin. Pinitik ni Jeric ang kanyang daliri, nagpadala ng isang pagsabog ng anima na tumama sa isang acupoint sa katawan ni Cedric. Nabaluktot sa hapdi ang mukha ni Cedric nang bumagsak ito sa lupa, namimilipit at sumisigaw sa sakit. Ang mga mata ni Jordan ay nagliliyab sa isang pagpatay na layunin, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nagliliyab sa galit. Siya ay hindi makapaniwala na si Jeric ay naglakas loob na salakayin ang kanyang anak pagkatapos ng kanyang panata na walang mananakit sa kanya. Isa itong tahasang pagpapakita ng kawalang galang, isang hamon sa kanyang awtoridad sa buong pagtingin ng lahat. Napansin niyang pinagmamasdan siya nina Elijah, Alexander, at Bentley, malinaw na gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon niya sa pampublikong kahihiyan na ito ni Jeric. Alam ni Jordan na kung hindi niya maparusahan si Jeric ngayon, siya ay magiging katatawanan ng lahat ng mga sekta sa mga bundok ng Dragonspire. Nabaling ang atensyon niya kay Leland, na sina-escort ng dalawang Phoenix sect martialists. Walang sandaling pagkaantala, lumukso si Jordan, sinunggaban si Leland, at lumipad patungo sa mataas na plataporma kung saan nakaupo si Jeric.